morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Hi, good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Oras. Pagiging monitor naman, 5:19. 5:19. 5:19 na. 5:19 na. Ito. Kung ang tao ay hindi nagsisisi sa kanyang kasalanan noong bata pa at ginugol ang kanyang kabataan sa layaw hanggang siya ay tumanda. Ngayon na siya ay medyo mahina na. Ay, sorry. Bakit? Bakit? Tumingin ka kasi kay Kong, sabi mo mahina na. Hindi mo na ako mahina. Hindi siya mahina. Hindi, ito iba naman. Nagyukan ba? Naghihingalo na. Iba naman yun. At saka lang, kasi merong ganun no? Parang, bata pa naman ako. Okay, tapos hanggang tumanda ng tumanda. Ngayon, later on, nung basta puro kalokohan pinagagawa niya, nung medyo, na siya, nasa dying bed na siya, at saka siya ngayon hihingi ng tawad sa kasalanan niya. Ang sabi ng iba, yung bang ganun? Ano ba yun? Absuelto pa ba yun? Mapapatawad pa ba yung ganun? Kasi parang sinamantala mo na yung lahat nung panahon mo, all those years, na sabi mo, bata pa ako, hanggang tumanda. Eto ka ngayon, on your dying bed, andun ka ngayon at pasingap-singap na, pwede na ako magsisi ngayon, doon ka lang magsisisi. Yun ba? Ano ba yun? Is that acceptable? O meron pa bang kapatawaran yung gano'n? Well, alamin natin muna yan at tayo ho ay pakinggan natin itong Biblically Speaking with Brother Eli Soriano. Kung mula sa pagkabata niya hanggang tumanda siya, wala siyang narinig na aral, may pag-asa siya. Kung wala siyang narinig na aral ng Diyos, wala siyang natutunang katwiran, hindi siya nakapakinig ng Biblia, baka sakali maawa ang Diyos sa kanya. Pero kung halimbawa, mula sa pagkabata niya hanggang sa tumanda siya, gumagawa siya ng puro masama, may narinig naman siyang Biblia, hindi siya nakinig sa Diyos, ayaw niyang magbago, ang sabi ng Diyos ganito, sa isang talata sa Kawikaan 1:24 sa Cebuano, pakibasa. Tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad. Akong gibayaw ang akong kamot og walay tawo nga nagtagad. Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag og dili mubuot sa akong pagbadlong. Ako usab mukatawa adlaw sa inyong pagkaalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo ug moabot ang inyong pagkaalaot sama sa usa ka alimpulos. Sa diha nga ang kasakit ug kaguol mudangat kaninyo. Unya sila magasangpit kanako apan ako dili mutubag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako. Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman o wala magpili sa pagkahadlok sa Ginoo. Kita mo, pagka pala tinawag ka ng Diyos, nakarinig ka ng tawag, nakarinig ka ng aral, nakakita ka ng mabuting salita ng Diyos, hindi mo pinansin, sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. Sa Bisaya, sabi no, tungod kay ako nagtawag og kamo ming balibad. Akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. O tamo? Apan gisalikway ninyo ang tanan kong mga tambag ug dili mo mubuot ang akong pagbadlong. Ayaw mo naman pala sa Diyos Kaya pag nagipit ka, ikaw naman ang tatawag, He will not answer. He said in 1:24 the book of Proverbs, I have called and ye refused. I have stretched out my hand and no man regarded. But ye have set at naught all my counsel and would none of my reproof. I will also laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation and your destruction cometh as whirlwind,
when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Yun ang answer doon, kapatid. Yan! Salamat po, Brother Eli Soriano. At para doon sa ating mga kababayan na ibig na makapakinig ng iba't ibang mga expositions ni Brother Eli, pwede po kayong sumubaybay sa kanyang mga palatuntunan dito sa UNTV, ang dating daan, at ganoon din sa Radyo La Verdad 1350. Mahina na ba? Mahina na? Mahina na. Aircon. 5:24 na po ng umaga. May laban pa. Anong nangyari sa kamay mo? Bakit nag-yelo ka? Ay, Namamangga eh. Di naman ano yan. Di naman yan kagaya nung kay Diego. Ay, hindi. Ha? Hindi. Oo. Hindi kailangan pa ng host. Actually, mas matanda ka by body kaysa kay Kong Eric. Ay, hindi. Kita mo man sa morong, hindi ako sumuko sa buhatan. Bakit sumuko ba si Yung mga Kong? iba dyan, namumula na. Ako yung kulay ko, natural pa rin. Hindi naman. Oo. Doon ang kalabasan. Pero ano yung, bakit nag-extract ka ng red wine sa siko mo? Dahil sa iyo, dahil nag-trip si Kuya, na-extractan tuloy ako. Nakita ko lang kasi mukhang kailangan. Kung pwede ko nga istrohin, istrohin ko na lang eh. Napanood mo ba Kuya yung video? May ano kami. Nawano ako nag-video nun eh. Ganun ba? Zero sanguine. Ano, Doc? Zero sanguinous yung ano, yung kulay. Parang may kulay, parang Red. dugo. Dark red. Oo. May blood siya pero meron fluid yung sino. Parang fluid na from the joint. At least hindi berde. Sabi nila galing daw sa Asai eh. Hindi berde, hindi green si Jack. Pero lumiit. Oo naman, Lumiit siya, malayo. Ilang Pakita mo ml na, na? Part 2 pa yan next week daw, 10 cc. Ay, hindi pa ako. Hindi pa. Kaya yan, Meron pa. pagkakain kayo ng kain ng kung ano-ano nakakapagpataas ng uric acid, magsisisi kayo. Yan kasi. Yan. Diba? Pati yung mga ano, Astro sila. pati yung mga ano na yan. Oo! Ayan oh. Ayan oh, tusok-tusok. Ayan. We've got a winery over here. Oy, quick meal yan. Sige, quick meal lang muna kayo. Parang na hindi nakakagana ang video. Para mag-quick meal. Ayan, mag-quick meal na tayo pang gout. Toge! Good morning sa inyong Ayan, lahat. good morning. Alam mo, Doc Joseph, this week kasi, third day na namin sa Toge Serie. Fourth day. Nga pala, Thursday. Thursday, So, na ako sa araw. Okay, fourth day na Toge bida natin ay Toge. Maganda yan, every week may team, di ba? Yes. Oo. So, ang ano ba, Haris, ang fourth day natin na dish? Para sa ating fourth day na ating Toge series, Toge Tinapa Nuggets. Wow! Toge Tinapa Nuggets. Yes. Ang hero ng mga titulo, mahaba. Toge Tinapa Pwede ko lang gawin Nuggets. nuggets. Ano ba ingredients? Alright, kailangan natin syempre ng ating bida, ating Toge. And then may tinapa po tayo. And then mayroon tayong onion. Onion naman. Red onion or Red onion shallots. siya. And then meron tayong garlic, Carrots. onion leeks ba? Yes. Celery. Onion leeks. Celery. Oh, tapos may pepper tayo, may egg, meron tayong breadcrumbs, and then meron tayong flour. Oh, sige. Kailangan. Doc Joseph, paano ba gawin to, Doc Joseph? Alright. Okay. Ito na. Siyempre, ilalagay natin ng tinapa. Dinikdik ba yung tinapa niyan? Okay. Oo. Then, lagyan ng Shredded. flour. Okay. Carrots. Onions. Okay. Yan. Garlic. Ayan. Celery. Parang ang dali lang, no? Lagyan ng iklog. Ay, si Doc Joseph, parang ang dali lang eh. Then, haluin ng toge. Halo-halo dyan. Yan. Lagyan ng pepper, pampalasa. Ano sabi mo, Doc Joseph, din? Din. Oh. Ayun. Then, yan. Kailangan i-molde mo yan. Parang in-mold. Ayun yung Parang pagkakasunod-sunod i-shape. yun. Yan. Bo. Ilagay sa pan na may oil. Yan. Ayun na. Parang dali, no? Toge Tinapa. Masarap yan kung ako nagluto. Bakit ko yan? Ayan na. Ayun. Kahapon yung pansit. Yan yung toge. Kuya serye.
twist, kuya. Sarap yung ano. Dapat mayroon tayo isang linggo, kuya serye. Next week, kuya. Quick meal. Lahat si kuya luluto. Pwede. Oo, pwede. Ako mag-cook with Kuya serye. Kaya nga, quick meal eh. Oh, quick meal. Yung what's for breakfast. What's for breakfast? Yes. Tatlong putahe. Busog na. Tatlong putahe isang araw. Ayos, 3 putahe isang araw. Hindi ka mabisyo. With dessert, With kuya. dessert. Saka midnight snack for me. Maaga tayo, kuya, gumigising. Food poison. Check muna natin ang presyo para malaman ko kung pwede. Good morning, kuya. Ako si Aling Nenet ng Pritil Market. Ang presyo ng upo sa per peraso ay 30. Sa labanos ang per kilo ay 40. Sa papaya, 30 pang tinola. Ang repolyo ay nagkakahalaga ng 40 per kilo at ang baggy beans ganun din. Sa sayote naman na bumaba ay nagkakahalaga ng 20 per kilo. Ang mataas ngayon ay ang patatas, 50 to 70 per kilo sa malalaki. Ang cauliflower ay nagkakahalaga ng 160. Ang pechay Baguio ay nagkakahalaga ng 40, samantalang ang pechay Tagalog ay ganun din. Sa mga dahon-dahon ng kangkong 5 piso pa rin per tali. Ang presyo ng ampalaya ngayon ay 60, ang pinakamaganda at ang segunda niya ay nagkakahalaga ng 40. Sa sili-sigang ay nagkakahalaga ng 70 per kilo, samantalang ang labuyo ay 60 per kilo. Yan po ang presyo ng gulay natin sa umaga na to. At maraming salamat sa Good Morning, Kuya! Kaya maraming salamat sa iyo, ate, mula dyan sa Pritil Market. Dahil ngayon, alam na namin kung magkano na nga ba ang halaga ng ating mga gulay. Alam mo, Rina, mas affordable pa rin yung binibenta nilang gulay kumpara sa mga ibang palengking napuntahang. Binibenta ng gulay? Mas mura, kuya. Mas mura yung binibenta nilang gulay compared sa ibang palengke. Kasi kuya, hindi ako nakapag-midnight snack. Wala kang minimate na? Hingaw na lang. Oo, kaya fitness ka na lang. Sige, mag-meetness muna tayo. Oo. Manarap yan, malaman yan na may minute manner. Pero kung mag-meetness ka, kuya, wala eh. Kasi F lang yun nandito. Meatness. O, teka lang. Kuya, continuation pa rin tayo ng ating facial exercise. Kasi alam niyo ba, may Facial pa rin 43, oo. 43 kasi yung muscles natin sa mukha natin na kailangan talaga ma-exercise daw natin lahat yan. May alam akong exercise sa mukha eh. Ano, kuya? Kaya lang pangit. Ano, kuya? Okay Diba, lang yun. kasi kailangan ine-stretch na. Ganyan. Ang ginaganan ka. Tsaka diba, Pangit eh. Ay, nahahatak-hatak. Tapos pangiwi-ngiwi. Kaya pag minsan makita ka, anong nangyayari dito? Diba? ito kuya, ang facial exercise pala nakakatulong, especially kapag bago ka daw humarap sa camera. Kasi naalis yung tension. Diba? Kailangan ko yan. Oo. Diba? Kahit Talaga. yung pag-stretch mo lang, paglukot mo daw ng mga mukha mo. Ganun, naalis daw yung mga tension ko. Lukot mo lang. Ginaganyan. Ganyan? Pero meron siya, oo kuya, ganun talaga. Nakaka-pilegis lalo yan. Hindi kuya, tsaka sa may mga Bell's palsy, yung nagkakasakit sila, Tumatabingi mo ka. nagdadrag yung, parang nagsasag yung isang part ng face nila, di ba? So ginagawa din yung mga exercise na gano'n, na nilulukot-lukot. Para meron pa tayong continuation. Yung para sa ating frown buster naman ang tawag dito. Hinuhugot niya lang dito. So yung 3 fingers nyo ginagawa? nandito Hinahatak? lang. Hinahatak lang kuya. Kasi sabi nila, Pag ganun. yung nanay ko noong araw, pagka kasi di ba, ganyan. madalas nakikita niya ako nakakunot ng noong gano'n. Sabi sa akin, huwag kang nagkukunot ng noong kasi magkakaroon ka ng Dito. lines. Dito kuya. Yan, ito. Kaya Ito, di ba, dito ganun. sa may dalawang kasi kilay, di ba pag eyebrow. mainit, lagi ka nakakunot. Nakakunot. Oo. Eh Yan. pala, di ibig sabihin, pagka gumagano ka, hindi ka makakano. Oo. Hindi, So mawawala the yan. frown buster kuya. Brown bus. Yan. Itong laugh line. Laugh line nilang ginagawa nila dito. Puffer fish ang tawag nila dyan. Kasi gumagano. Oo, kala ko Parang may puwit ng laman sa manok. loob, no? Hindi kuya. Isi-squeeze mo lang siya, ganyan. Isasak mo yung cheeks mo paloob. Yan. Hirap, ah. Tapos kailangan din yung sa neck na exercise mo. So kailangan naka-close yung lips mo, yung mouth mo, tapos stretch mo lang yung mukha mo pataas. Ano yan? Ayan. Sa neck, kuya. Sa neck? Giraffe ang tawag nila dyan. Giraffe. Para mawala yung guwit sa leg. Diba? May kalokohan Tsaka din. nakakapagpa-tighten Eh, how din daw long yan are you ng going to neck. do that?
Every day. Hold it for 10 seconds. Tapos at least mga 20 reps, ganyan. Hanggat kaya mo naman, kuya. Kasi madali lang naman itong mga exercise na to. Kung may time ka sa umaga, tsaka kung may time ka sa gabi, pwede mo siyang gawin night and day, kuya. So, Kaya ito also matters pagka yung parang naggaganong ka din, nagmamassage ka din ng mukha mo, no? Tsaka minsan napapansin nyo, yung mga mata nyo, parang nafe-feel nyo parang nangangawit o nag-twitch, diba? Oo, pagka yung kailangan kulang daw, sa tulog. pag ganun, ang gagawin nyo daw, titingin daw kayo sa right, sa taas, sa baba, tapos sa center. Sa right? Oo, pag yung sa right eye. Tapos yung pwede naman sa left din, sa taas, sa baba, sa center. Ganun daw yun, kuya. Pampa-exercise naman ng mga muscles nyo surrounding the eyes. Parang gumagano. Oo, parang naiiwasan mo yung nag-twitch na eyes. Kasi minsan napapagod din tayo, diba? Lalo na kapag lagi tayong naka-computer, naka-cellphone, yan daw yung mga pwede natin gawin na exercises. Even kuya. Rina, pag natutulog, di ba, kailangan supine. Supine. Face up. So, ibang exercise naman yung nakanguso palagi. Mayroon ganun eh. Ginagaya si Angelina Jolie. Lagi pinapapout yung lips. Nagkaka-wrinkles dito yun, kuya. Pag-pout ka ng pout? Talaga? Mahilig pa naman maghilig pa naman Yung jowl area. Sila? Itong jowl area. Si Pout Queen. Singa, sawa mo, maarte talaga. Pag sa Di mo ba yan pinapagalitan pag umuwi kayo ng bahay? Ayoko mag-comment. Hindi mo ba nasasabi sa kanya, pag umuwi kayo, wait, tumigil ka na, masyadong ka makaartehan mo. Hindi mo sinasabihan ng gano'n. Parang madali lang gawin, kuya. O ikaw ang sinasabi, tumigil ka. Ako ang sinasabihan. Parang, huwag ka magsasalita. Ayan, si Talia would like to thank... Ayan, good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. Osteoguard, tulong iwas osteoarthritis sa Osteoguard. Go, galaw! Sanay na sanay. Sa arte. At gayon ang ating pagbabalik ng lawin. Tsa, sige. 6:39. Ito, usapang ano to sigurado. Seryoso? Usapang prostata. Di ba? Ano lang, Kuya, i-update ko lang kayo yung nangyaring convention na ginawa ko sa Singapore. It's a 5 days convention. Hindi ka nga nagsasama eh. Ba't gano'n? Di ba pwedeng sama kami sa convention? Pwede naman. Lahat mawawala dito sa GMK. Diba? Pwede sa next pwede, Sasama ka sa convention ko, Kuya. Oo, kahit ako na lang. Sige. Sama daw sila, oo. Pwede, diba? Tingnan. Now, yung convention kasi, Kuya, is UAA is ASEAN Convention, no? Ang ibig sabihin nito, Urologic ASEAN Convention is a congress wherein lahat ng ASEAN countries ay represented. So, maswerte tayo, kasama tayo sa delegado ng mga Filipino na sa PUA na napili para mag-represent sa Philippines, no? What is nice about this convention kasi ngayon, it's hindi lang mga lectures ang tinalakay at mga topics. Lahat ng topics tungkol sa urology. Pero ang ginawa kasi, lahat ng countries nag-contribute, parang nag-banter. So what is happening? At meron ang pinakamaganda doon, maraming mga inad up na mga subject matter tungkol sa mga rehabilitation. Okay? Like there is already the talk of rejuvenation or regeneration of mga disease, no? Especially lang mga post-op, no? Kagaya ng surgery, radical prostatectomy, pag inopera ang prostata, anong mangyayari after ng pasyente. So there is a talk of penile rejuvenation. So what is happening, 'di ba? May rehabilitation doon.
then there is a talk of already stem cells and germ cells. Ibig sabihin, after mga procedures, ginagamit na namin ngayon yung mga teknolohiya na chromosomes na ang pinag-aaralan to combat cancers already. No? There are studies in some Asian countries, especially sa China. Alright, oo. Maraming delegates doon. O yung sinasabi nila sa China na ginagawa ngayon na pinifreeze yung yung mga cancer cells. Yes. Tapos tinatanggal nila. Right. Kasi mayroon akong kakilala na gano'n ang ginawang procedure sa kanya. Inarrest yung, nakakalat na actually sa bone niya. May mga pero na-arrest pa yung maganda yung procedure nila sa China. Kasi ginagawa na kuya ngayon yung pag-aaral, hindi lang doon sa tipong andun yung cancer cells. We are going into the genetic and the molecular. Ibig sabihin ng molecular, paano mo i-destroy yung cancer from the covering, from the layer, up to yung core niya, yung pinakasentro ng kung saan siya nabubuhay. Magaling, no? So kasi pag nalaman mo na yon, you can destroy and eliminate the cancer cell and to prevent it from multiplying. Parang yung source mismo. Yes. Ang parang pinakabuhay niya diba? It's like a alien movie that you watch. Kung ano yung source niya, kung saan siya dumadami, doon na natin tinutukoy, pinag-aaralan. Pero tama nga naman yun kasi sometimes we just work on the problem and not on the cause. Exactly. Diba? So ito ngayon parang pag nadali mo yung pinanggagalingan, pinakaugat. Destroy na. Kaya dapat talaga yung mga drug lord ng di ba? Taas dapat. Tama, ganun rin yung kuya. Then, ano pa pinag-usapan? Maraming pinag-usapan doon. Ang pinakamagandang debate kasi, we have the East and West debate, which is the most awaited, yung second day natin. Anong East and West? Yung mga Eastern practice saka Western practice. So andun yung mga panel ng mga Chinese, yung mga Eastern practice, yung mga acupuncture, yung mga gamot, yung mga alternative against yung mga ginagamit ng Western, yung mga surgical, yung mga diagnostic, mga chemotherapy. So maganda ang debate kasi lumalabas ang consensus at the end of the day is like pwede silang maging holistic at magtulungan. But of course, depende kung ano ang therapy na gusto mo. Diba? Are you going to the Western or you're going to the Eastern? So lalabas, kailangan sinasabi natin, kailangan i-embrace natin. Siguro hindi lang sa aming specialty, siguro sa other specialty, kailangan ma-embrace rin yun na we have this coming in na kailangan accept, 'di ba, na meron tong mga proseso, mga medication na ginagawa. Tapos ang pinakamaganda siguro sa yung ginagawa ko na ngayon, yung machine, yung sinasabing shockwave, no? The shockwave machine has gone into its advanced stage wherein hindi lang sa kidney, hindi lang sa other organ system, pati doon sa male reproductive organ. Siguro napakita ko na yan. Now, they have already extensive studies going on at makita nila na maganda pa lang ang result with regards to yung mga erectile dysfunction. Okay? Now, yun ang dinemo mo the other... Yun ang dinemo ko. Dito, diba? Which they are doing now. So, sa clinic mo yan, di ba? Yes. So meron na tayo. So pag pwede naman sila pumunta. So natuwa rin ako kasi Singapore is already doing, nauna na tayo. They're doing it already. Now, ang gagawin nga natin, sabi ko yung susunod, the training that I will be doing is yung we will be using the plasma serum, yung mismo plasma natin to inject to the male organ para sa erectile dysfunction. Doc, is there something new that you've learned na ginagawa nila na dito sa Pilipinas hindi natin pinapractice when it comes to your practice na urology? Siguro one is meron ginagamit na nila marami yung kagaya diagnostic for PET scan. Tayo kasi kung hanggang MRI, di ba, Monica, CT scan. Pero yung CT scan, MRI, tsaka PET scan nila, pinambabiopsy na nila. So they do prostate biopsy. Wala pa tayong masyadong training doon. So sa kanila parang it's one of the diagnostic thing that they do. Now they're examining also liquid biopsy.
yung wherein tubig na ang panggagamit nila pang biopsy para siguro hindi na magkakaroon ng masyadong discomfort, no? So makikita mo yung advancement, no, with regards to yung urological procedure. Tapos yung isa, marami yung stem cell, yung germ cell. Tapos there's a lot of rejuvenation, talk about regenerative medicine. Regenerative, ibig sabihin, after ng surgery, anong mangyayari sa pasyente? Kasi minsan like prostate surgery, there's a problem now with erection sometimes with some patients. Anong gagawin mo doon? So ngayon, ginagawa nila, ano ang post-op rehabilitation? So ngayon, inaano na nila, kino-correlate na at pinagsasama-sama nila. Dok, may question lang. Balikan ko lang yung about sa cancer na talagang tina-target nila yung cause. Kasi sabi nila, kapag ang cancer daw, sa ngayon na, totoo ba to, Dok, na once na i-attack mo, tapos sabihin mawala, cancer-free ka, there's a big chance na babalik naman in other form. Now, dito sa bago mo bang natutunan, wala na, totally may eradicate mo? Wala na kasi they do the molecular level and genetic. Pag sinabi mong genetic, won't Monica, reoccur anymore. Yes, oo. Even the cell, you have to know that yung mismo nagko-cover sa cancer cell is a highly strong protein substance na may coated rin ng lipid. So ito hindi agad mape-penetrate, even chemotherapy. No, that's why we're doing the organic stuff, no. So ito pag na-penetrate mo yung pinaka-barrier niya, you can go into the core. At mapatay. Kasi yun ang nangyayari, Monica, if we give chemotherapy or radiotherapy, pag hindi mo napatay yung outer covering, saan pupunta yung drug mo? To the normal cells. And the normal cells doesn't have a protective covering like your cancer. Anong nangyayari? Namamatay rin ang normal cells natin. So eventually, at the end point, kaya bumabaksak ang immune system ng isang individual after chemotherapy. Di ba? Humihina sila. Because you destroy more of the normal cells rather than the cancer cells. And since you did not attack the cure, kung saan ang galing yung cancer, since wala ka ng healthy cells, natural na may source pa yan, mabalik ang cancer. Pero this time, mas violent dahil wala na yung normal cells. Exactly. Kasi pag ina-atake mo yung cancer cells, Monica, no, pag hindi siya namatay, they will multiply. They will use the substance in order to be their nutrients. So they will reformat it. Na-get mo? Pag na-reformat yan, hindi na ma-identify na normal cells yon. So they will use it against the normal cells. Tapos doon na nag-metastasize na. Exactly. Oo. So pag iisipin mo, parang ganun rin pala, parang military yan, di ba? Pag hindi mo nalaman na yung kampo, hindi mo na-detect, dadami sila. They will attack you with your yung knowledge mo. So ganun rin 'yun, no? So yun ang pinagtutuunan nila ng pansin now kasi you will see that there are substances now that are especially chemotherapeutic drugs na maganda naman sila, but ngayon hinahanap nila bakit kaya hindi namamatay yung cancer. It's because of that. Interesting. Yun. Yes. 'Di ba? Interesting. May part 2 ka pa? May part 2 ako. Pero kasi balita ko, alis ka daw ulit eh. Next month. Hindi, yung training na gagawin natin. Kailangan mo ng katulong? Pwede. Secretary. Ng nurse. Sino mag-volunteer? Yeah, dami. We'll try to do that. Yung ite-train natin Diego, is the one that they are doing now is the regenerative aspect. Okay. Regenerative aspect ng yung male organ natin. Kasi ngayon, di ba ang problem kasi yung erectional dysfunction, may diabetes ka, may hypertensive ka, na-stroke ka, ang erection. This is for the men na. Laging problema nila yon. Erectional, ED means may libido lalaki pero hindi niya kaya hindi siya pwede mag-function. So pero may libido, hindi suppressed. Nothing wrong with that. Kasi so yun ang gagawin natin. We will use the plasma of the individual to inject to the para mag-grow yung cells. Yon, may part 2 yan. Tapos maging fully functional na. Exactly. Interesting. I will not ask the next question. Go to the news. Good morning. 6:27 na po ng umaga and syempre, lumalampas ba isang Thursday episode ng GMK? Kung wala si Ninang Riza. Oo.
Gastos dito, gastos doon. Ganyan ang mga kabataan ngayon. Kaya naman ngayong umaga kasama si Ninang Risa, ikukonsulta natin sa kanya kung paano nga ba matuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak ng tamang paraan ng paghawak ng pera. Good morning! Hi, Dong! Hey, Yan, kasama na natin ulit si Ninang Risa. Okay. Yan. Kailangan tayo. Maganda kasi yung topic natin ngayong umaga, Ninang, di ba? Good morning muna kay Kuya at good morning po sa ating lahat ng mga kasambahan. Kasi ang topic natin guys kay Ninang kasi is paano mag-handle ng pera o paano natin tuturuan ng mga ating mga kabataan para mag-save o mag-impox ng pera. Yeah. Paano kaya, Ninang? Kung paano natin tinuturuan yung matatanda, ganun din natin tuturuan yung mga bata. Yeah. Age kailangan tayo nagsisimula magbigay ng pera sa mga bata, tsaka how much dapat yung binibigay natin sa kanila? Habang bata pa sila, yung hindi pa naman sila pa sa school, no, hindi pa sila gumagastos, hindi naman natin kailangang bigyan ng pera. Pero sa akin, the moment na yung bata ay nakakapagsalita na, pwede ka nang magpakita ng alkansya, magpakita ng money, para makita niya ano yung pera. Kailangan kasi unang-una, maituro natin ano yung value ng pera sa bata. Oo. Hindi yung papakita lang na kumukuha tayo sa ATM machine, kundi kailangan ma-explain sa kanila paano pumupunta sa ATM machine yung pera. Na ito ay pinaghihirapan ng nanay at ng tatay, kailangan magtrabaho at for every work, merong katumbas na pera. Kaya di ba yung mga bata, binibigyan natin sila ng incentive na, o sige, gumawa ka ng tumulong ka sa bahay. So kahit bata pa yan, siguro mga 5 years old, di ba, tumutulong, pwedeng may alkansya siya. Tapos sabihin mo na, pagka nagtrabaho ka, naglinis ka, o naghugas ka ng pinggan, or tumulong ka sa bahay, then may katumbas yun na bayad na pera. Tapos, ilalagay niya sa alkansya para maituro mo na kaagad kung paano mag-save. Ito ba sinabi ni Ninang Norina kanina importante ba yung value ng pera na yung amount? Kasi minsan nakikita ng isang bata na ay maganda naman ang negosyo ng parents ko. Bakit diba Talia, ito lang ang binibigay na baon sa akin? Importante rin ba yung magkano yung amount ng pera na binibigay sa isang Diyan naman ang ituturo natin sa mga bata kung paano magiging responsable. Yes. Diba? So, for example, hindi yung pera na ibibigay sa'yo, hindi yan kinuha lang ng nanay at tatay mo, pinaghirapan yan. So, ang kailangan ay matuto nating pahalagahan. So, ang pagpapahalaga niyan, hindi natin basta-basta wawaldasin, hindi natin basta-basta gagastusin sa kung saan-saan lang. Tapos talagang kailangan pag-iingatan natin kasi napakahalaga niyan. Ninang, na habang bata pa lang yung mga anak nila, binubuksan na nila ng mga bank accounts, diba? Importante ba yun sa isang magulang tinuturo sa isang bata na kailangan, ito yung bank account mo, huhulug-hulugan mo rin ito, ganyan? Oo, maganda yon. Actually, napakagandang practice. Ako dati, pag meron akong inaanak na bata sa binyag, ino-openan ko siya ng bank account. Kasi maganda yung nakikita niya, dumadami na yung money ko. Tapos kailangan ituro natin sa kanila na asset yon, na ari-arian yung pera. At pagkakailanganin, magagamit mo yon. Yun. Siguro maganda rin, di ba, Rina, Monica, Talia, pag yung paano mag-save ng, kunyari, may certain amount ka, naubos mo sa isang buwan. Tapos paano mo i-deal yan pag sasabihin ng isang bata, mami, wala na akong baon. Pero meron tayong parang fixed na amount per month. Paano natin i-handle yung mga kailangan natutunan nila yung consequences ng ganon. For example, natatandaan ko noon, ikinikwento sa akin ng mother-in-law ko, yung anak niyang isa, nag-aaral sa Miriam, then binibigyan siya ng baon every week. Now, yung isa, inubos na niya. So, since naubos niya na yung baon niya, hindi na siya pwedeng mag-tricycle kasi nagta-tricycle malapit lang from the subdivision from Diola Heights to Miriam.
Ngayon, ang ginawa sa kanya, kailangan maglakad ka. So siguro kailangan din from time to time kung ano yung action na ginawa ng anak mo, then magkakaroon yun ng consequence na sa bandang huli, di ba, mas mahihirapan sila. So kailangan din ang ituturo natin. Ako ang tingin ko, ang napaka-importante sa paghawak ng pera ay hindi pagtuturo ng paghawak per se ng pera. Hindi lang yon. Importante yung pagtuturo nun, pero mas importante yung pagtuturo kung papaano magdesisyon. Kasi lahat ng bagay sa buhay natin na dinidesisyon na natin ay may katumbas na halaga. For example, dun pa lang sa pagpanganak sa'yo, saan ka manganganak? Sa hospital ba? Sa hilot ba? So, meron yung certain amount, di ba? Yes. Kaninong doktor ako pupunta kung magkasakit ako? Kay Doc Joseph ba? O pupunta na lang ako doon sa center? Sa albularyo ba? O sa midwife. Kung ano ang gusto mong klase ng buhay mo, ay ganun din dapat yung ihahanda mo na sandata, which is yung money, para mo magamit sa kung ano ang gusto mong gawin. Ninang i-share ko lang yung ginawa namin ni Diego kay Mio kasi he wanted this toy from a toy store. Tapos sabi namin sa kanya, if he wants to buy it, he has to save for it. So ang ginawa niya, hindi niya, kasi although may baon naman siyang food, diba, hindi niya ginastos yung 20 pesos a day niya. Tapos yung time na kailangan na niyang bilhin, dinagdagan na lang namin. Pero at least natutunan niya yung value ng money. Oo, at saka maganda yan. Parang tinuturuan natin yung mga anak natin ng habit na parang mag-save. Pag-save, oo. At saka ang maganda niyan, yung mga magulang, ipapakita yan by example. So for example, nag-grocery ka, hindi ka kuha ng kuha. May list. Kailangan may listahan ka, makikita mo ng anak mo na, ay, yung mom ko hindi basta gastos ng gastos. Or siguro, katulad ni Diego, di ba? Siguro hindi mo na siya bibili ng kotse, di ba? So para makita ni Mio na, teka, magta-travel tayo, so hindi muna yung kotse. So yun naman yung setting an example, di ba? Yun. Hindi nagsasalita si Diego. Tahimik. Kaya hindi yung cellphone na mahal ang bibili. Oo, kasi hindi pa naman niya masyadong kailangan dahil bata pa siya. Tapos sasabihin na lang niya, anak, pero itong cellphone ko maganda kasi kailangan ko sa trabaho. Exactly. Hey, last tip Ninang para sa ating mga parents yan, para paano turuan ng mga anak nila sa pag-handle ng pera? Importante rin yung values na ituturo natin sa mga anak natin. Yung kailangan yung honesty, integrity. Kasi lahat yan ay may kaakibat na yung pera pagtanda mo, di ba? Pagka magnanakaw ka, pag gustong-gusto mo yung pera, di ba? So, yung integrity mo nawawala. At ang isang napaka-importante po, yung pong pera is a tool. Is a very important tool for life na hindi lamang kailangan ng mga bata, kundi pati ng matanda. Hindi rin lang kailangan yan ng may pinag-aralan, kundi pati nung walang pinag-aralan. Hindi lang ng mga negosyante, kung hindi nung mga hindi negosyante. At lalo na po, hindi lang nung mayayaman, kundi nung mga mahihirap. Kaya kailangan tayong lahat matuto tayo ng tamang paghawak at paggamit at di paggamit ng pera. Iyon. Yan. Thank you, Ninang, again sa isang magandang Thursday financial advice. Okay. Diego? Uy, thank you. Haris, what's for breakfast? Okay. Yes, and of course, Thursday morning. Yeah. At ang matandang chef ng Good Morning Kuya. Isa na veteran chef. Ang pinaka-veteran chef ng Good Morning Kuya ay may handa sa atin, Haris. Yes, napakasarap to. Chef, anong niready niyo para sa ating breakfast today? Ano po yan? Kung titingnan natin para siyang kaldereta, parang menudo. Oh, yes. Wow! Pero ano po yan? Kasola. Kasola. Ano to? Espanyol. Espanyol. Ano ang ingredients ng kasola? Ang ingredients po natin sa kasola, yung pong ating 1 kilong baboy. Ang pinakamaganda po niyan yung yung special cut. Special cut. Yeah. Pero wala tayo nung liempo ang ginamit. Liempo. Alright. 1 kilong baboy, pork liempo or special cut. Ano next? Yung tomato slice po. Tomato slice. Tapos yung white onion slice. Ang maganda po kasi niyan, yung white onion ang talagang dapat ginagamit. White onion. Opo. Okay. Tapos yung green bell pepper. Okay. Chili finger sili. Yung siling sigang po yan. Yung haba. Opo. Okay. Tapos yung pong natin, garlic, oyster sauce, tomato paste, brown sugar, soy sauce,
Yung fresh pineapple po. Okay. Yung may kinain natin. Oh, yun pala. Opo. As may tomato rin siya. May tomato din po siya. At saka yung bell pepper. Bell pepper. Pero po meron po tayo nakaseparate na dyan na bell pepper at saka yung tomato. Tomato. Yung fresh yun, Opo, fresh po. Pang garnishing po yun. Okay. So, Chef. Chef Max, all caps. Paano lutuin to? Ang pagluluto po niyan, yung pong natural na pagluluto, ginigisa po, di ba? Yes. Pero yan po, sama-sama po yan. Wala po tayong gagamiting mantika. Yan po. Natural juices yan. Sige. Ayan po. Meron po yung ating garlic, yung onion. So nakita natin muna kamatis, yung baboy, garlic, onion. Opo. Okay. Tsaka po yung, yung siling sigang natin. Uy, siling sigang. Tapos yung pong ating pineapple na fresh. Yan po yung ating toyo, soy sauce. At saka po yung oyster sauce. Oyster sauce. Opo. Pagsama-sama ng lahat, Chef, no? Opo. Saka po yung ating tomato paste. Tomato paste. At yan po yung ating bell pepper. Green. Green bell pepper. Saka po yung brown sugar. So instead of MSG, no? Opo, opo. Saka po yung ating black pepper powder. May kaunting lang po. Saka tubig, 1 cup. Tubig. And then, tatakpan po natin yan. Simple lang pala, Chef, Opo. no? Sama-sama yung lahat. At least 10 to 15 minutes po yan. Okay. And then, yun na. Haluin po natin. Nahalo yan. Takpan ulit. Yun na po. Tapos na. Opo. Kasola. Ganun lang po yan. Napakabilis po. Opo. Kasola. Simple. Kasola. Hindi kaswela. Hindi kaswela. Kasola. Niluto sa kasirola. Para pong yung chicken casserole, parang ganon. Pero hindi siya tinola. Hindi tinola. Galing Ang kasolang linuto sa kaserola, pero hindi tinola. Alright. So, tapos sumang-ayon sila sa taas. Sige, Chef. Binabati ko lang po yung aking mga anak at ang aking asawa na kararating lang. Welcome back. Welcome back. Good morning po. Opo. At yung pong aking mga kasama sa trabaho, at yung pong manager ko. Boy, teka lang, Chef. Ito contact number mo. Opo. Yan po yung aking 0917-430-9354. Okay, pero bawal po ang textmate kay Chef dahil nandito na asawa niya. Sa Facebook kahit po nung wala pa. Facebook. Ang Facebook po natin, mac1302@yahoo.com. Okay. So, mga gustong humingi ng mga recipe ideas kay Chef. Yes. Diba? Pwede ka naman i-message lang sa FB. Alright. Good morning sa mga kaibigan mo, Chef, sa family. Good May morning. babatiin ba tayo, Chef? Yun lang yung anak mo, yung pamilya. Yun na lang. Chef Mac, maraming salamat sa ating kasola na hindi tinola. Alright. Uy, kayo ba? Nag-roller skates kayo nung bata pa kayo? Oo. Roller Sa Baguio. Meron yan sa Baguio dati. Doon pa ako nag-roller skates. Ikaw, Jex, nag-roller skates ka ba before? Hindi pare. Ay, hindi. Hindi ka Wala pa pang roller skates. Yung panahon ko lang roller skate. Rollerblades. Ha? Rollerblades. Pauline tsaka lang bakya. Ganun ba? Aba! Roller skates. Ito magugustuhan niyo itong ipapakita ko sa inyo kasi kakaibang roller skates siya, bago na modern. Ka ba ng roller skates? If yes, siguradong ma-enjoy mo ang world's first smart electric skates na Rocket Skates. Ang Rocket Skates ay enhanced version ng roller skates na mayroong electric wheels at pwedeng gamitin sa kahit anong uri ng sapatos. Para paandarin, kailangan lang i-push ang power button nito sa likod. I-push pababa ang heel nito, tsaka i-roll. Iangat lang ang heels to speed up at i-press down naman ang heels to slow down. Para pahintuin, kailangan lang i-press down for 1 second ang heels nito. Maaari mo rin i-control ang speed nito sa pamamagitan ng isang application na pwedeng i-install sa iyong smartphone. Kung fully charged, pwede itong gamitin para mag-travel ng hanggang 10 milya. Weight capacity din ito na up to 250 pounds. At mabibili ito sa starting price na $399. Saan ka pa? $399 lang yan. Wow! Kano? $399. $399. Mga 9,000.
mahal siya. Pero 46 ang exchange rate. Times 3 lang. fun naman siya. Alright, maraming salamat at syempre meron tayong ano to? May bisita tayo. May bisita tayo again. Okay. Good morning! Good morning, good morning. Hi, good Kasama morning po natin si Paul. Good morning. Good morning! Paul De Paula. Okay yung apelido. Oo. Well, according to my mom, sabi niya it was taken from Paul McCartney. I don't know. Pero double Paul De Paula. Anyway, ang pag-uusapan ni Paul syempre tungkol sa computer systems at alam naman natin Paul matagal in the 80s hindi pa ganun ginagamit yung computer system. Papasok pa lang. Papasok. So ang mas ginagamit ng mga businesses, typewriter, secretary, and all the rest, no? Para kumuha ng mga notes. Tapos pag gumagawa ng mga papel, kung i-edit, itatype mo yung buo. Ngayon, we are in the computer age, no? Paano makakatulong ang computers sa mga business? Okay. Ito po yung tinatawag naming paperless technology. Yes. And a lot of agencies and shops are actually implementing this kind of implementation. Una dyan is sa mga shops, they have this POS. Okay. Na kahit yung mga small stores, they have this system na tumutulong sa kanila. Ano yung POS? Point of sale. Point of sales. Yes. Ibig sabihin, kahit small store lang sila, kaya nilang mag-track ng products nila, yung stocks. So kasi before, in the 90s, ang gumagawa lang nito mga malaking companies. Yes. But with the advent of technology, kahit yung mga small retailers, kaya nilang mag-implement ng mga ganitong process and para kung sasabihin nga natin yung point of sale, no? Pero ilang oras ang nababawasan? Yes, syempre before the computers came in, manual lahat yan eh. Yes. No, you hire someone to do it, to take the inventory, to find out if the inventory moved from one place to the other, manual yan. Yes. Ngayon sa computer age, no, kung gagamitin natin yung sistema, ilang oras ang nababawasan sa pagtrabaho ng isang tao kung ikukumpara sa dati? In my estimation, probably kung manual siya, it will take hours. But with this automation tools, probably siguro minutes lang. Meron ka ng reports, meron ka ng matatrack mo na yung sales real time. Real time. Oo. Ang sinasabi nga rin ng ating mga mamamayan ngayon, no, and especially those who use computers, mas environmental nga friendly ito di ba? Right. No, yes. At sinasabi nga paperless, seamless. Sa mga ibang tao, masyadong mabilis. Namimiss ko yung dati dahil before a memo comes down to an individual, it may take maybe a day at the maximum, no? Before matanggap. Ngayon, dahil computer na, within 5 minutes, nandun na Tama po. No? And itong mga technology na pwedeng gamitin, merong proprietary, merong open source. Yes. And yung open source, ito yung mga technology na well, it's not cheap. Definitely not cheap because open source is actually one of the most powerful softwares. And pwede po ditong gamitin yung mga tulad ng WordPress, yes, Drupal, and other content management system. So, makakatulong po ito sa pag-reduce ng cost sa licenses kasi usually kapag ginamit natin is mga proprietary softwares, may binabayaran tayong licensing every year. Yes. So with Drupal, WordPress, and other open source technologies, wala ka nang babayaran kundi you'll just pay for the developers for their labor. Yung tanong nga dito maraming mga business nag-iisip, no? Bakit ako papasok sa computerization dahil kagaya na sinabi mo, masyadong mahal. Yung initial investment mo ay
ay malaki kung ikukumpara kung i-maintain mo yung old system, no? Yes. So ano yung advantages talaga na in terms of cost, paano mo mababawi yan, no? Paano dapat tignan ng isang business na even if it's expensive, no, makakatulong pa rin sa iyo at mababawi mo naman yung initial investment, right? Isa siguro sa ROI, return of investment, is this is actually long term. Yes. So if you're in the business, dapat you're thinking of the long term solution. And mag-invest ka ng medyo may kamahalan, but the return of investment is mabibigyan ka ng information, like for example, I'll be able to predict kung kailan maubos yung stocks ko, real time. Even if I'm not in my store, I can be able to track down using my web application sa phone ko kung yung mga stocks informations. So isa yun sa mga benefits na makukuha mo. And number 2 is magkakaroon ka ng forecasting. Okay. So like for example, magkakaroon ka ng realistic forecasting na in a year or in the next, probably makukuha ko na yung expenses ko for that purchase. Anong mensahe mo sa mga taong nag-iisip na okay, ko-computerize ko na yung business, no? O para wag sila matakot. Anong pwede mong sabihin sa kanila bago tayo matapos? Isa po sa panukala ni President Duterte about the freedom of information. Yes. Isa sa mga, actually, yung mga tao hindi po nila alam, yung ibang tao hindi nila alam yung importance ng FOI. Yes. Actually, this will protect us from people na gustong mag-steal ng mga information. Yes. So FOI will actually protect the people from this mga problema. So ang masasabi ko po is magkakaroon ng importance dahil nga number 1, isa sa mga probably si President Duterte talagang magkakaroon to ng impact lalo na sa mga retailer stores na natatakot dahil syempre ipapublicize mo yung information mo in the internet. So ito'y makakatulong talaga. Okay. Maraming salamat Paul De Paula sa iyong advice sa ating mga nag-iisip na mag-computerize ng kanilang mga businesses. Yes. Jack. Okay, thank you Kong Ering and Paul De Paula. Yes. And of course, pasalamatan. I would like to thank my sponsors, Cardam Shoes. What can I say? Why News? Cardam Shoes, Mario Deboro, Healthy Diet Delivery, Nanosize, Doc Joseph. Good morning kay Doc Joseph na nanonood ng TV. Organic Asa, Doc Sara Barba Cabudil, Clinica Figura, all branches. Doc Joseph. Okay, yun, Nanosai. Si Ma'am Sheila and Cathy of Organic. Thank you sa kapatid ko, kay Minerva for my dress. At saka kay Jaja at Beyond for my hair and makeup. Yes. Salamat. Signal, Terry Shoes, Derm Gem, Urban Essence Spa and Wellness, and Your Fashion Lounge. Thank you. Go na. Sige na. Thank you to Skin House. Trampoline Park, Functional Fitness, Parisian Shoes, and Tita Betty Rolliod of Betty's Body. Yes, good morning sa mga taga Zero Holistic Wellness Center, mga patients ko for the cleansing, and of course, yung mga family and friends, and mga kalaro ko tonight sa badminton. Ate Laning Johnson, magandang umaga sa inyo. Hi, Mother! Teka lang, may pahabol lang daw si Doc Joseph. Isa lang daw. I like to thank Talia for the creation ng barong na sinuot ko sa Asian Congress. I think you gave a rousing appeal to some of the Asian countries. Thank you. We'll try to wear them here. Yeah. Okay. That's my friend right there. Okay, happy birthday po. Advance happy birthday sa aking kapatid kay Marites.